Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Game 1 ng Eastern Conference Finals sa pagitan ng New York Knicks at ng Indiana Pacers. Perfect 9 of 9 shooting sa field to start the game para sa Pacers. Napakabilis nga ng pace nila mga kaibigan. Ganun pa man, pagpasok nga ni Mitchell Robinson, multiple offensive rebounds ang naibigay niya sa Knicks hanggang sa nabawi na nga nilang lamang. End of first quarter, 36-34 ang score. 25 points combined na si Bronson, Bridges at Towns. Sa second quarter naman, kahit na namamahinga si Jalen Bronson ay gumawa ng 13-1 run ng New York Knicks at nakabuo sila ng 8-point lead. Ganun pa man, uminid nga si Tyrese Haliburton at gumawa ng 10 straight points para sa Pacers upang mapanatili within striking distance ang kanyang team sa halftime. High scoring first half nga sa score na 69-62 in favor of Knicks. 18 points na si Bronson, 15 points, 5 rebounds si Cat at 12 points si Mikal Bridges. Sa Pacers naman ay 14 points and 6 assists si Tyrese Haliburton. Sa third quarter naman ay nagsasagutan nga ng punto si Haliburton at Jalen Bronson. Hindi nga makalayo ang New York Knicks dahil palaging may sagot ang Pacers at patungo sa fourth quarter ay 3 puntos na lang ang lamang ng home team Knicks. 10 minutes remaining din sa fourth quarter, may 5 fouls na mga kaibigan si Jalen Bronson. Ganun pa man, tulad lamang sa second quarter, gumawa sila ng kanilang biggest lead habang namamahinga ang kanilang star player. Gumawa nga sila ng 14-0 run. Sinubukan ng Pacers na ibaba ang lamang, 17 points ang lamang ng Knicks sa last 2 minutes ng game. Gumawa ng 5 magkakasunod na 3 points si Nesmith. Samahan nito ng mga mintis na free throw ng Knicks at ng buzzer beater ni Haliburton. Umabot pa nga ang game na ito sa overtime dahil stepping ang tira ni Haliburton na ito. Sa overtime ay umabot na nga sa mahigit 40 points si Jalen Bronson. Subalit sa uli ay tuluyan na silang nag-choke at nakuha ng Indiana Pacers ang panalo sa game 1 sa pangunguna ng 31 points, 11 assists ni Haliburton at 30 points si Nesmith. Isama na din natin sa update na ito na opisyal ng pinangalanan si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder bilang ang 2024-2025 NBA regular season MVP matapos na magtala ng mga stats na league best 32.7 points, 5 rebounds, 6.4 assists, and 1.7 steals per game on 52% shooting sa field and 37% shooting naman sa 3-point line, while also leading the second youngest team sa liga sa best record hindi lamang sa West bagkus sa buong NBA. Statistically ay lamang pa din nga ang 3-time MVP Nikola Jokic sa halos lahat ng kategory. Ganun pa man, malaki nga ang pinagkaiba sa record ng kanilang mga team. Hindi din naging basihan ang matchup nila sa playoffs dahil regular season award nga ito. Ngayon ay may pagkakataon nga si SGA na magkaroon ng one of the best seasons sa history ng NBA, kung saan nauwi niya ang scoring title, regular season MVP at nahawakan ang best regular season record, at may pagkakataon nga siya na mauwi din ng West Finals MVP, NBA Championship at NBA Finals MVP all in one season mga kaibigan. Sino ba mag-aakala na sa kanilang draft class ay hindi si Luka Doncic na simula sophomore season niya ay palagi nasa top 5 ng MVP voting, ang unang magwawagi ng regular season MVP. Bagkus ang 11th pick, SGA nga ito mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay well-deserved ng Canadian Star ang award na ito?